ating talakayan, tayo muna ay manalangin na pangungunahan ni Kristo. Manatiling nakatayo at tignan o yutin ang mga kalat sa ilalim ng inyong upal. Kung ito'y maayos na, maaari na kayong umupo at ihanda ang inyong mga sarili para sa ating panibagong leksyon at kaalaman. Ngunit sa ganitong oras, mga anak, alam kong nakakaramdam kayo ng antok at gutom. Kaya naman, muli tayong magsitayo lahat upang buhayin ang ating mga diwa sa simpleng paggawa ng Edu Energizer lamang. Maaaring magsitayo muli, mga anak. Sa puntong ito, hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. At sa bawat grupo na iyon ay may sasabihin niya. Dito ang unang grupo, sa ikalawang grupo, at sa ikatlong grupo, at sa ika-4 na grupo. Sa unang grupo, mga anak, ang inyong linyang sasabihin ay, kami, Edu. Sa pangalawang grupo, ang inyong sasabihin niya ay, walang tulog. Sa pangatlong grupo, ang inyong linyang sasabihin ay, laging puyat. At sa pang-4 na grupo, ang inyong sasabihin niya ay, wood. Maliwanag ba, mga anak? Ngunit bago nyo ito gawin, akin muna itong ipapakita. At gagamitan ko ito sa tonong kung ako ay masaya. Kami, Edu, walang tulog, laging puyat. Wood. Kami, Edu, walang tulog, laging puyat. Wood. Kami, Edu, walang tulog. Kami, Edu, walang tulog, laging puyat. Wood. Ganun lamang kasimple, mga anak. Ngayon, maaari bang kayo naman ang gumawa? Kami, Edu, walang tulog, laging puyat. Wood. Kami, Edu, walang tulog, laging puyat. Wood. Kami, Edu, walang tulog, kami, Edu, walang tulog, laging puyat. Wood. Maraming salamat, mga anak. Maaari na kayong magsipo. Magandang umaga muli, mga anak. Kumusta naman kayo? Sheila, bilang kalihim ng ating klase, may umiban ba kayo? Wala po, ma'am. Mabuti kung ganoon. Sa ating klase, nais kong inyong pakatatandaan ang salitang sikap. Anak, maaari mo bang basahin ng malakas? Sikap. F. Sumunod sa mga katakaran. I. Igalang ang opinion ng lahat. K. Kumilos ng may pananagutan. A. Aktibong makilahok sa klase. B. Manatilihin ang silid-aralan ng maayos. Maraming salamat, mga anak. Ngayon, mga anak, tayo'y magbabalik-aral. Sino ang makapaglalahad kung ano ang huli natin tinalakay noong nakaraang araw? Joshua, anak? Tungkol sa pangalan, ma'am? Tama. Sino naman ang nakakaalam kung ano ang pangalan? Mark, anak? Ito ay pangalan ng tao bagay tayo. Mahusay. Ngayon, alam kong handa na kayo sa ating panibagong aralin. Handa na ba kayo, mga anak? Opo, ma'am. Mukhang hindi pa kayo handa, mga anak. Handa na ba kayo? Opo, ma'am. Kung handa na kayo, atin nang simulan ang ating palaro. At ang palarong ito ay name it to win it. Ang lahat ay inaanyayahan kong sumali at maglahok sa larong ito. At kung inyong papansinin, mga anak, ako ay may hawak na kahon. At sa kahon ito ay ang magsisilbing bulutan ng inyong mga pangalan. Kung sino ang aking mahuhunod na pangalan, ay siya ang sasagot sa mga larawang aking iprepresenta. Atin nang simulan, mga anak, para sa unang larawan. Ang papalad na aking unang nabunot na sasagot sa unang larawan ay si Joshua. Anak, maaari ka bang humaharap at sagutan ang ating unang larawan?
larawan. At pipili lamang ako sa inyo kung sino ang gusto ang sasagot sa ikatlong larawan. Anak, maaari mo bang sagutan ang ikatlong larawan? Tignan natin kung tama ang iyong kasagutan, anak. Mahusay. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-4 na larawan. Sinong may gustong sasagot, mga anak? Mark, anak, maaari mo bang sagutan ang ika-4 na larawan? Maraming salamat, anak. Tignan natin kung tama ang iyong kasagutan. Hugnayan. Mahusay. Dumako naman tayo sa panghuling larawan. At sino naman ang gusto pang sumubok kung ano ang kasagutan? Anak, maaari mo bang subukan? Maraming salamat, anak. Tignan natin kung tama ang iyong kasagutan. Mahusay. Maraming salamat, mga anak. Ang inyong mga kasagutan ay tama. Kung gayon, bigyan natin ng Pakbet Club ang ating mga sarili. Maaari bang tumayo kayong lahat, mga anak? Pamilyar ba kayo sa Pakbet Club, mga anak? Kung hindi, mga anak, akin itong ipapakita at saka nyo gagawin. Ganito lamang. 1, 2, isa, 3, 4, bet na bet. Kaya naman, mga anak, akin uulitin. 1, 2, 4, 3, 4, bet na bet. Kaya naman, mga anak. 1, 2, 4, bet na bet. Maraming salamat, mga anak. Mangyaring kayo na ay buko. Para sa ating layunin, sino ang gustong magbasa? Anak, maaari mo bang basahin ng malakas? Maraming salamat, anak. Ngayon, alam ko na may kaalaman na kayo kung ano ang ating magiging paksa sa araw na ito. Ang ating magiging paksa sa araw na ito ay uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Paumanhin, mga anak, kung hindi ko na ibaba ang ating layunin. Ano na nga ulit ang ating magiging paksa sa araw na ito, mga anak? Tama, ang ating magiging paksa sa araw na ito ay uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay may isa pa tayong gagawin. Inyong pagmasdan at pansinin ng mabuti ang ating mga representang halimbawang pangungusap. Narito ang ating mga pangungusap. Anak, maaari mo bang basahin ang nasa unang bilang? Mabuti ang mag-asawa sapagkat tumutulong sa mga kapitbahay na nangangailangan. Para sa ikalawang bilang, sino ang gustong magbasa? Anak, maaari
bang basahin? Maraming biyayang bigay ng Panginoon sa mga tao. At para sa ikatlong bilang, anak, maaari mo bang basahin ito? Makakasatalaga siya at makakatamo ng diploma kung magsisikap sa pag-aaral at magsisis. At para naman sa ikaapat na bilang, anak, maaari mo bang basahin ng malakas? Si Ralph ay mahilig mangasal, samantalang si Joy ay pagmahal. Para naman sa ikalimang bilang, maaari mo bang basahin, anak? Maraming salamat mga anak. Ngayon, may napapansin ba kayong pagbabago o kaibahan sa mga pangungusap na aking nailahad? Joshua, maaari mo bang ibahagi kung ano ang iyong obserbasyon sa aking mga inilahad na halimbawa? Ang mga pangungusap ay yung binubuo ng sunay na makapag-isa at sunay na makapag-isa. Tama. Sino pa ang may iba pang ideya? Anak, Hayden, maaari mo bang ibahagi kung ano ang iyong naoobserbahan sa ating mga pangungusap? Ang ibang pangungusap ay tinutukoy o nilalarawan niya ang ibang pangungusap ay pangungusap na naglalarawan o tumutukoy sa mga tao sa bahay. Mahusay. Maraming salamat mga anak. Ngayon, batay sa aking mga pangungusap na nailahad, may kaalaman na ba kayo kung ano ang uri ng pangungusap ayon sa kayarian? May kaalaman na ba kayo mga anak sa ating pagsang-uri ng pangungusap ayon sa kayarian? Magaling. Kung ganyan, tayo na ay dumako sa ating talakayan. Sa uri ng pangungusap ayon sa kayarian ay may apat na uri ng pangungusap ito. Una, payak na pangungusap. Pangalawa, tambalan na pangungusap. Pangatlo, ugnayan na pangungusap. At ang pang-apat ay langkapan na pangungusap. Ating balikan ang aking mga inilahad na halimbawang pangungusap. Kung inyong papansinin mga anak, ang nasa bilang ikalawa at ikalima ay halimbawa ng payak na pangungusap. Ngayon, may kaalaman ba kayo kung ano ang payak na pangungusap? Hayden, anak, ano sa tingin mo ang payak na pangungusap? Ang payak na pangungusap ito ay yung pangungusap na hindi o na kung saan ang pangungusap na ito ay pangungusap na hindi makapag-isa. Maraming salamat sa iyong kasagutan, anak, ngunit hindi matumpak ang iyong... Ngunit naghahanap pa ako ng ibang tumpak na kasagutan. Joshua, anak, maaari mo bang ibahagi kung ano ang iyong alam sa payak na pangungusap? Ang payak na pangungusap ay simple lang at binubuo ng sasimulan na ng Tama. Ang payak na pangungusap ay nagpapahayag ng isang diwa o kaisipan lamang. Halimbawa, ayaw ni Carlos na pinatuyong prutas. Ayaw sumali ni Daniela sa patintero. Ngayon, alam ko may iba pa kayong nalalamang halimbawa sa payak na pangungusap mga anak. Maaari ka bang magbigay pa ng ibang halimbawa, anak Christy? Halimbawa ng payak na pangungusap. Magaling. Sino pa ang gustong makapagbigay ng iba pang halimbawa? Anak? Ayaw nila sir. Mahusay. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-apat na bilang. Si Ralph ay mahilig mag-asar, samantalang si Joy ay mapagmahal. Kung inyong papansinin mga anak, ito ay halimbawa ng tambalan na pangungusap. Ano kaya sa tingin ninyo ang tambalan na pangungusap? Joshua, anak, maaari mo bang ibahagi kung ano ang iyong nalalaman patungkol sa tambalan na pangungusap? Ito ay binubuo ng dalawang pangungusap. Tama. Sino pa ang may iba pang kaalaman tungkol sa tambalan na pangungusap? Sheila? Kinukumpara na
magaling. Tignan natin kung tama nga ba ang inyong ibinigay ng halimbawa. Sapagkat ang tambalan, ito ay nagpapahayag ng dalawang kaisipan at pinag-uugnay ng mga pangatnik na magkaimbang tulad ng at, pati, saka, o, ni, maging, at ngunit. Halimbawa, ang nanay niya ay isang guro at ang kanyang tatay ay isang doktor. Si Hashlin ay nagluluto samantalang si Arlene ay naglilinis. Ngayon, maaari bang kayo naman ang magbigay pa ng ibang halimbawa, mga anak? Hayden, anak, maaari ka bang magbigay pa ng iba pang halimbawa? Si Lito ay naglalaba habang si Lita naman ay kumakain. Tama! Sheila, maaari ka pa bang magbigay ng isa pang halimbawa tungkol sa ating tambalan? Si Jonah ay naglalaba samantalang si Joshua ay nagsusulat. Mahusay! Ngayon ay dumako naman tayo sa unang bilang ng pangungusap. Na kung saan ito ay halimbawa ng ugnayan ng pangungusap. Ngunit ano nga ba ang ugnayan ng pangungusap? Anak, pakibasa. Anak, pakibasa. Ugnayan. Ito ay pangungusap na binubuo ng isang pulong kaisipan. Ugnay na makapag-isip. At isa pang katulong ng kaisipan, ugnay na di makapag-isip. Pinag-uugnay ito ng pangatnig na di magkatimbang tulad ng kung, ng, upang, kapag, at sapagkat. Tama. Tama, ang ugnayan ng pangungusap ay binubuo ng sugnay na makapag-isa at isang sugnay na di makapag-isa. Ngayon ay ating na makinggan ang mga halimbawa. Para sa ating unang halimbawa, Marius, pakibasa. Hindi na niya kailangan magtrabaho pa dahil may sapat na kita ang kanilang pamilya. Tama, na kung saan ang unang pangungusap ay nagtataglay ng isang sugnay na makapag-isa at isang sugnay na di makapag-isa. Na kung saan ang ating sugnay na makapag-isa ay hindi na niya kailangan magtrabaho. At ang sugnay na di makapag-isa naman ay dahil may sapat na kita ang kanilang pamilya. Ngayon naman ay kayo naman ang susuri sa ikalawang halimbawa. Sino sa inyo ang makapagbibigay ng sugnay na makapag-isa at isang sugnay na di makapag-isa? Hayden? Mag-ipon at magtipid sa lahat ng bagay upang may sapat na gagamitin sa pagpapatayo ng bahay. Salamat, anak. Ngunit ang aking katanungan ay kung sino ang makapagbibigay sa ating ikalawang halimbawa ng sugnay na nakapag-isa at sugnay na di nakapag-isa. Sino? Ay gusto bang sumubok, mga anak? Wala ba? Jenny, anak? Ang sugnay na makapag-isa ay bibili siya ng mamahaling sasakyan at ang sugnay na di makapag-isa ay kapag mananalo siya sa 4 milyon na nagagamit ito. Tama. Ating pakatatandaan, class, na ang ugnayan na pangungusap ay nagtataglay ng isang sugnay na makapag-isa at isang sugnay na di makapag-isa. Naintindihan ba, class? Kung ngayon ay kayo naman ang magbibigay sa akin ng inyong sariling halimbawa. Sino ang may gustong sumubok? Hayden, anak? Magtipon at magtipid sa lahat ng bagay upang may sapat na gagamitin sa pagpapatayo ng bahay. Sa tingin ninyo, class, tama ba ang sinabi niyang halimbawa? Oo, Tama. Ngayon ay dumako naman tayo sa panghuling halimbawa. Ang ikatlong pangungusap. Na kung saan ito ay isang halimbawa ng langkapan na pangungusap. Ano nga ba ang langkapan na pangungusap? Mark, pakibasa. Ito ay pangungusap kung saan ito ay bumubuo ng tambalan at ugnayan na pangungusap. Binubuo ng dalawang sugnay na nakapag-iisa at sugnay na hindi nakapag-iisa. Dalawang sugnay na nakapag-iisa o higit pa at isang sugnay na hindi nakapag-iisa o higit pa. Tama. Ang langkapan ay binubuo ng dalawang sugnay na nakapag-isa at sugnay na di nakapag-isa. O di kaya ay dalawang sugnay na nakapag-isa o higit pa at isang sugnay na di nakapag-isa o higit pa. At para lubos ninyo itong maunawaan ay ating tingnan ang mga halimbawa. Para sa
upang ang mga pangarap ay ating matapos. Tama. Sino ba sa inyo ang may gustong magbigay ng halimbawa? Joshua na? Si Jose nag-aral ng mabuti kaya mataas ang nakuha niyang marka kahit hindi siya sigurado sa ilang tanong. Tama. Naintindihan niyo na ba, class? Ngayon ay lumako naman tayo sa ating panggatang gawain. Na kung saan ay meron akong hawak ito na makulang candy at bawat isa sa inyo ay bubulot ito. Kung sino ang inyong magiging kapareha ay ang inyong magiging katulong sa kanila. Anak, maaaring pakibilisan ang pagbubulot. Habang kayo ay nagbubulot, akin munang babasahin ang pagbuto at kayo'y makinig ng mabuti. Para sa pangkadwan, muugin ng tama ang pag-uusap at tukuyin kung ang uri ng kayarihan ng pag-uusap ito. At para naman sa pangkadto, sa lunglugitan, lista ang mga pag-uusap na gaya, ugnayan ng kapan at tambalan na makikita ang lasang kaibigan ko. Tapos na ba mga anak? Hindi pa po. Maaaring pakibilisan. Para sa mga pangkat na kulay asin ang candy, manatiling ito, at para naman sa kulay kapel ay manatiling. Maaari na kayo pupunta sa inyong mga grupo, mga anak. Ngayon makinig ng mabuti mga anak at huwag magpulay. Ngayon ay natin ang magpulay ng pamantayan. Para sa wastong pagtukoy, 15 puntos, sa organisasyon at kalinawan, 10 puntos, sa kooperasyon sa pangkat, 5 puntos, at para sa pagbuhay na 20 puntos. Para sa aking unang grupo, para sa pangalawa, kayo ay binibigyan ko lamang ng 5 minuto para tapusin ito mga anak.
na ba mga anak? Para sa unang pangkat, tapos na ba? Sa pangalawang pangkat, tapos na ba? Kayo ay may 2 minuto na lamang para tapusin itong ating presenta sa harap mga anak. Para sa unang pangkat, maaari na itong ipresenta. Ang aming pangungusap naman po ay si Lempo ang mabait na bata. Ito ay isang halimbawa ng isang payang na pangungusap dahil naglalahad ito ng isang kanisipatan. Magaling! Bigyan naman natin ang unang pangkat ng 5 bagsak. Para sa pangalawang pangkat, maaari nyo nang ipresenta sa harap. Ang nakita natin ang pag-uusap ay hindi siya nag-aksaya ng panahon. Ito ay isang halimbawa ng payak na pag-uusap dahil isa lang ang kanya. Magaling! Bigyan naman natin sila ng 5 bagsak. Kaya ibibigay ko na sa inyo ang inyong mga puntos. Para sa unang grupo, kayo ay nagtamo ng 18 puntos. At para naman sa pangalawang grupo, kayo ay nagtamo ng 16 na puntos. Kaya nabigyan ninyo ng masigabong palakpakan ang inyong mga sarili. Kung sino sa inyo ang makapagbibigay sa akin kung ano ang 4 na uri ng pangungusap ayon sa kayarihan. Mark? Ano ang ating 4 na uri ng pangungusap ayon sa kayarihan? Payak, tambalan, ugnayan ng kapay. Magaling. Batid ko, kayo'y nakinig ng mabuti sa ating kalukuyan. Ngayon ay maglabas kayo ng isang buong papel at inyong sagutan ang mga katanungan na aking ibigay. Tapos na ba